mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mag-ibig, kailas ng sinakalan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Upang hinirang, kuya ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisigil, sa nagagang tutok sa simoy at sa langit mong pagaw, ay hinatang tulang awit sa pagkayang minamahal. Ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nagtitindig, ang bituin at araw niya kailan ang may di magtitindig. Luman ang araw ng walhaging pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang inigaya ng pagkay mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Mga balitang sigurado, purtong impormasyong totoo, lahat ng ito para sa inyo, sa ngalan ng serbisyo publiko. Ipaglalaban, katotohanan, walang uurungan, lahat susuugin para sa sambayan-ayanan. Ito ang radyo, Ka-Fuerte Teleradyo, 6.5 handang magserbisyo sa bawat Pilipino. Ka-Fuerte ang radyo mo, radyo Ka-Fuerte Teleradyo. Ka-Fuerte ang radyo mo, radyo Ka-Fuerte Teleradyo. Ito na ang mga programang hindi mo dapat palampasin sa Radyo Ka-Fuerte 96.5. Umpisahan ng umaga ng mga pinakamainit na balita sa Ka-Fuerte Headlines. Kasama si June Lamasa Bernas, alas 5:00. Susundan ng Good Morning Ka-Fuerte. Good Morning Ka-Fuerte. Kasama si Frank Sotero, alas 6 ng umaga. Samahan sina Rick Arnedo at V. Brezuel, alas 7 sa programang Ka-Fuerte Primetime News. Magbabalik si June Bernas at Frank Sotero bilang tandem. Alas 8, aksyon agad sa Ka-Fuerte in Action. Kasama si Rick Arnedo, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Nasusundan naman ng Ka-Fuerte Primetime News. Kasama si Rene Orellosa. Hataw na sa inyong mga radyo ang mga bago niyong paborito. Mga programang swak na swak sa panlasa niyo. Dito lamang yan sa Radyo Ka-Fuerte 96.5. Radyo Ka-Fuerte Teleradyo. Narito ang mga dapat gawin para makaiwas sa sunog. Kaligtasan sa kuryente. Iwasan ang octopus wiring. Huwag magsaksak ng maraming appliances sa isang extension cord. Magpatingin sa lisensyadong electrician, lalo na kung luma na ang iyong mga kable o electrical system. Patayin ang mga appliances kapag hindi ginagamit, lalo na bago matulog o kung aalis ng bahay. Palitan agad ang mga sirang kable o saksakan. Iba ang may alam at pakialam. Iwas sunog, iwas disgrasya. Mula sa inyong Radyo Ka-Fuerte 96.5 Teleradyo. Kapag may lindol, siguraduhin huwag magpanik at manatiling kalma. Ang may alam, paalala mula sa Radyo Ka-Fuerte 96.5 Teleradyo. Dua ka ako minamati sa tulak, kaya ako nagpa-CT scan. Gob Ilray, salamat sa libreng CT scan. Alam ko po so BP ko time na inatake ako kay ni. Lagi so kulukampayo ko. Magayro pong maray na tabang na libre ang mga mulong. Kaya dakula pong bagay sa mga tiyos na araw na sa tuya na dahil kaya maka-afford ng makabayad or makabakal ng mulong, magayro pong programa ini.
Salamat ko pong maray sa tabang po kan sa tuyang gobernador na si Elric saka si Congressman Migs, Congressman Logi na sinda po ang nagpapadagos kan mga programa. Grabe ang tabang sa mga tao. Salamat po maray sa inyo po. May mga ilang nag-ako, high blood, sa kidney stone, dahil sa pag-iikog, dako lang bagay na ako, dahil nagastusan maray, nulingan at arog kayo ni, nakalibre ako. Nagpamasay kami, yun lang yan. Sabod so bulong man ako ami. God, thank you po sa pagtulong sa kuya, sa sakit ko na nakalibre ako sa doktor. Salamat po sa libreng sakit. Fuerte, mga balitang sigurado, purteng impormasyong totoo. Lahat ng ito para sa inyo, sa ngalan ng serbisyo publiko. Ipaglalaban, katotohanan, walang uurungan, lahat susuungin para sa sambayanayanan. Ito ang radyo, Ka-Fuerte Teleradyo. 6.5 handang magserbisyo sa bawat Pilipino. Ka-Fuerte ang radyo mo, Radyo Ka-Fuerte Teleradyo. Ka-Fuerte ang radyo mo, Radyo Ka-Fuerte Teleradyo. Ini ang Ka-Fuerte Headline sa amay na pagkaaga. Kaiba ang bilog na pwersa. Kan Radyo Ka-Fuerte News and Public Affairs. Ka-Fuerte Headlines. Oras sa Pilipinas, alas 5:11. Ka-Fuerte Headlines. Detalles Ngunyan. Headlines ka mga baretang unyan. Tulay sa salbasyon, Bulacan Marinesur, piglimitaran sa mga drakunang bihikulo matapos na marugba ang porsyon kan 10 anyos ng riprap harani sa sinambit ng tulay, Kasubangi. Sa iba pang headlines ka mga bareta niya atong yan sa lado lokal, Mayor Lenny Robredo kasyulad kanaga nakikiulay sa kaap asin man sa DOTR. Palabaon ang transisyon sa biyay ka mga eroplano na magtugpa o bago magtugpa duman sa Clark hali sa Naga Airport sa probinsya kan Camarines Sur. Provincial most wanted person sa Cavite arestado sa Pamplona, Camarines Sur huli sa kasong prostrated murder. Mientras tantong sa Romana wanted person duman sa probinsya kang Isabela arestado sa probinsya kan Camarines Sur. Ka-Fuerte Headlines. Detalles Ngunyan. Headlines ka mga bareta ko niya sa Senado Nacional. Senador Jingo Estrada, pati naman dating Senador Revilla, asin dating DPW Secretary Manny Bunuan, pinaluwasan ng sumpina kan Department of Justice manungod sa kasong blunder asin man graft. DILG Secretary John Vic Rimulya inangat si Saldico magbalik ng 59 bilyones pesos bago siya magkipag-ulay sa gobyerno. Senador Pampino Ping Lacson, kinontra naging panig ni Batangas Congressman Leandro de Veste na nagdadaring ngunyan ang de facto martial law sa Pilipinas. Pilipinong nagadan huli sa digmaan duman sa Russia asin Ukraine o huli sa gera duman sa Russia asin Ukraine. Inaaram na kan Department of Foreign Affairs. Iyan ang headlines kan sa tuyang mga bareta. Ka-Fuerte Headlines. Detalles Ngunyan. Miyerkules kunyan, Enero 28 taon 2026, maray na aga mga tugang,
Liwat ihatod niya mo sendo ang amay na detalles ka mga nanginot na headlines kang aldaw. Dili po sa Cavite Headlines Live. Tigdi sa 96.5 Radyo Cavite Teleradyo. Sabay sa 99.9 DWEB FM Kamsur dyan po sa Rinconada area. Asin man sa 99.3 sa KM Kakampi Partido. Naantabayar magkita sa tuyang FB Live sa pahikan sa muyang Radyo Cavite Teleradyo Facebook page. Kaya balang ko si JB Castaneda sa lalo tinikala ko po si Jim Bernas matod sa indo ka mga detalles ka mga headlines. Ngunyan. Fuerte Headlines. Detalles. Ngunyan. Kinumpirmar kan Department of Justice na pinaluwasanan ng subpina sinda Senador Jingoy Estrada, dating Senador Bong Revilla, asin dating DPW Secretary Manny Buruan. Sigun kay Justice spokesperson Attorney Polo Martinez, ipinaluwas na nasambit ang subpina kada record pang Biyernes para man sa mga sinambit ng respondent sa masunod na bulan subot kang Pebrero, nakatalaan ang pagkukurusyon ng preliminary investigation dapit sa mga reklamo laban sa inda. Ini may petsang Pebrero 2 asin 12 kam presenteng taon. Katakod ang subpina sa parehong kinakampang na plunder asin graft case na may koneksyon sa maanomaliang flood control project kan mga respondent. Dapat muna subot magbalik si dating Ako Bicol Party List Congressman Saldi ko ning $1 billion o 59 bilyones pesos bago ikonsiderar kang gobyerno ang pagipagnegosasyon sa SAIA. Ina sinabi ni DILG Secretary John Vic Rimulya sa pagpapadaraning feelers ni Saldico na nagahagad subot ng dialogo sa pagultaran kang gobyerno matapos maimbulto sa anomalya sa flood control projects. Sigun Rimulya, bahala ng ombudsman alagad para sa SAIA dapat magbalik ng 59 bilyones pesos na kantidad ang dating kongresista sa gobyerno. Pinawandong kang gobyerno na pwede kaning piriton ang mga personalidad na imbulto sa flood control na ibalik ang kwarta o mga pagrugaring subot na illegal na nakuha sa paagikan sinambit na mga modos dawa bago pa magpuon ang trial o rugla konsinda ikinukonsideran na bilang state witness kang gobyerno sa mga kaso. Sigun pa Rimulya, yaon sa Portugal nagtatago ngunyan si Saldico asin may pugol nin Portuguese passport na may golden visa. Nawar nga ni mayong extradition treaty ang Pilipinas sa Portugal. Sinabi ni Rimulya, gigibong ka na ang gabos na paagi. Tangani silang maibalik sa Pilipinas si Saldico. Panagos pang binibiripikar kan Department of Foreign Affairs ang report na sarong Pilipino ang nagadaan mientras nakipagbakbakan para sa Russia sa giyera kani laban sa Ukraine. Binisto ang Pilipino sa report na bilang si John Patrick na subot na na-recruit kang Russia asin nagpasalarom sa sarong simanang insayo bago ipinadara sa sarong assault mission harani sa Novosilivka o Novosilivka village sa distrito kan Kramatox. Kabaling subot ang Pinoy sa 9th Battalion, 283rd Regiment, 144th Motorized Rifle Division kan 20th Combined Arms Army kang Russian Military. Nagadan subot si John Patrick sa tao kan inapod na meat assault o ang pag-atake laban sa mga puwersa kang Ukraine na may halangkaw na casualty rate. Mayo pang ipinaparwas na reaksyon sa report ang Russian Embassy digdi sa Pilipinas. 17 makarampas ang oras na alas 5 ng pag-aga, ratsada ka mga report ngunyan sa lawas. Ribo-ribong pamilya sa Laguna Camarines Sur na hatudanan ng tabang halis sa gobyerno probinsyal asin man sa Department of Social Welfare and Development Bicol. Paretang yan halik kay Rene Orellosa. Bigya prioridad kang gobyerno probinsyal kang Camarines Sur asin DSWD Bicol na matudanin tabangan mga residentes na naapiktaran ansin ng paghanap buhay ninuli sa halos ding utaw na pagbago ng sinuran sa mga nakalis na daw. Sigun sa gobyerno probinsyal kan Camarines Sur na pinapabayaan ni Gobernador El Rey Villafuerte, natawanan ng family food packs sa lambang household sa mga barangay kan Panikuan, Kabatunan, Umalo, Kinahulugan, Panagan, San Sebastian, asin na barangay Manamok na kung sa ribu-ribu mga residente sa sinampit ng mga barangay sa Manuan kan Lagunoy, Camarines Sur ang nabenepisyaran kan inisyatibang ini kan gobyerno probinsyal asin kan DSWD Bicol.
Sinabi pa kang gobyerno provincial kan Camarines Sur, nagulpin mga parasiran din nakapagganap buhay. Sa mga nakaliis na daw ni Lulis sa rason nagrakulang hukulubawd sa kadagatan. Lain pa kan makusog na duros na kan bagyong Ada. Ang DSWD Bicol sa rekomendasyon kang gobyerno provincial kan Camarines Sur na pinapabayan ni Gobernador Henry Villaferte, tiga prioridad na enot na matudanin tabang ang mga kostales na banwaan sa probinsya kan Camarines Sur, partikularmente ang partido area. Para sa Cap 40 Headlines, Rene Aurelio sa Kiyang Partido. Ka-Fuerte Headlines. Detalles Unyan. Mientras tanto, number 3 most wanted person duman sa probinsya kang Isabela, arestado sa probinsya kang Camarines Sur. Nilo Oriana. Pagkatapos kan sarong semanang pinapusog na intel gathering kan mga otoridad, partikularmente sa Banawanin sa Camarines Sur asin ng Provincial Police Office, pati naman ang higot na interregional coordination asin na pagsarong parsa kan mga otoridad digdi sa Camarines Sur asin sa probinsya ng Isabela, matayon pong naramadan ang sarong lalaking nakalistang number 3 provincial most wanted person sa probinsya ng Camarines Sur si number 1 man municipal most wanted person sa Banawanin sa Camarines Sur, mantang haloy naman nagtatago-tago duman sa probinsya ng Isabela ang suspitsado. Ang pag-aresto ginibo sa paagikan pag-planchar nin warrant of arrest kontra sa sinambitang suspitsado asin ginibo ini kanakaaging aldaw na Domingo, Enero 25, 2026. Mga poko mas o menos alas 4:20 pagkaaga sa barangay Tulyungan, Reyna Mercedes, Isabela. Alagad pansamantalang nag-iirok ini sa barangay Banagaw sa probinsya ng Isabela. Ang suspitsado bidisdong si alias Ilyo tubong sangay Camarines Sur asin nag-iirok ng ngunyan sa sinambitang Banoan. Ini nag-atubang nin dagmang na mga kaso arog kan tulong bilang nin acts of lasciviousness na may rekomendadong piyansang kantidad 180,000 pesos ang lambang salo. Si Riman na apat pang kaso nin lascivious conduct na may rekomendadong piyansama na kantidad 200,000 pesos ang lambang salo. Mientras tanto sa ngunyan ang suspitsado yao naman sa custodial facility kan sangay PNP asin naghalat na sanakan magkakanigong disposisyon. Dagdag na barata sa lado lokal para sa Ka-Fuerte Headlines, ako man si Nilo Oriana kan KM Kakampi Partido. Sa iba pang report sa luwas, sa roban na search warrant, pig survey sa sarong persona duman sa Banawan kang Baaw, Camarines Sur. Paretang haling ringkunada Erwin Del Castillo. Pinarastar kan tracker team kang Baaw Municipal Police Station sa lidrato ni Police Major Engelbert L. Turaldo ang sarong number 5 Municipal Most Wanted Person sa Banwaan na may kasong pagbular kan Section 5B kan Republic Act 7610 kan suudma Enero 27, 2026 sa Barangay San Isidro, Baaw, Camarines Sur. Ang akusado pinagbisto sa alias Nanol, 50 anyos, may agom lalaki, asin residente kan Zona 3, Barangay San Isidro, Baaw, Camarines Sur. Ang pag-arestar may kusog kan warrant of arrest na pinalwas o pinag-issue kan presiding judge kan Regional Trial Court sa siyudad kan Iriga na may criminal case number 18082 na may pinagrekomendang piyansa ang korte na kantidad 200,000 pesos. Ang suspect yaw nanguyan sa kustodiya kan Baaw Municipal Police Station para sa iyang disposisyon. Para sa Ka-Fuerte Headlines, Erwin Del Castillo kan DWEB Kamsur. Mientras tanto makatugang sampulong pigtutubudan sa Siring Shabu na kumpiskar sa sarong lola sa ginibong search warrant operation ka mga otoridad dyan sa Sagrada Familia Piña Francia, Ciudad Canaga. Maiko Garcia. Nadakop ang sarong lola sa implementasyon kan search warrant kontra sa pagbalga sa anti-illegal drugs. Alas 2:25 kan suma dyan sa Zona 7, Sagrada Familia, Barangay Peña Francia, Ciudad Canaga. Ang suspect binisto si Ami, 61 anyos, biyuda, lola, mayang trabaho, residente ka nasa na lugar. Siya ngunya niya sa kustodiya kan station number 3.
Pinanginutan ng operasyon kan City Intel Unit, City Drug Enforcement Unit sa pamamayo ni Police Lieutenant Colonel Chester Pumar. Katuwang man ang Station 3 NCPO as in PDEA Region 5. Sampulong sachet na baylaw pinagtutubo ng Cebu ang nakumpiskar sa Lola na may timbang na 12.8 gramos na iguaning market value na abuton sa 87,040 pesos. Siya ngunyan, presenteng nakakulong asin mahampang sa kasong pagbalga sa Republic Act 9165. Para sa Cavite Headlines, sino po si Michael Garcia, kang Radyo Cavite sa Karakan Serbisyo Publiko. Cavite Headlines. Detalles Unyan. Oras yato kayo matugang alas 5:24 ng pag-aaga. Arestado ang sarong lalaki matapos magparpambadil yung mga grade 12 na estudyante na subot rininggawan ang pagdutdut sa doorbell kan sa harong duman sa Lipa City, Batangas. Kasugma sa barangay o sa sinambit ng barangay, pinauranan ng balak ang suspek ang mga anasa anom ng mga jóvenes na estudyanteng lalaki na nasa grade 12 matapos subot na dutduton kan sa Rosainda ang doorbell kang harong niya sa barangay Marauy. Ang mga nasambit ng estudyante may mga sinundo subot na sarong pagiriba. Dahil man subot na gusto ang suspek ang gilibo kang grupo kang mga jóvenes kaya kan magbalik sila para ihatod sa harong ang sinundong kaibanan gamit ang sarong kotse. Digdi na sila pinaputukan kan suspek gamit ang kalibre 45 baril. Tinabaan ng bala ang kotse asin nagharurot man tulos ang driver kang bihikulo parayo sa lugar asin sa swerte bayo man natamaan sa anom na estudyante. Nadagupan tulos ang suspek sa gilibong follow-up operation asin nabawi sayang ginamit na baril. Nampangunyan ang suspek sa mga kasong child abuse asin man attempted murder. Mientras tanto, pigsugo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Department of Health, pati naman sa Philippine Health Insurance Corporation na pahiwason ang Zero Balance Billing Program. Yan takani masiguro na bakulang ang mga tiyos kundi pati na ang mga nagbabayad ng kontribusyon halis sa middle class may kinabang sa serbisyong pangsalud kang gobyerno. Sigun kay Presidential Communications Office Undersecretary of Palace Press Officer Claire Castro, ang lakdang nagpapatunay sa panindugan kang administrasyon ng mga tudling amot kaya, accessible as impatas na serbisyong pangsalud para sa gabos ng mga Pilipino. Pigdino mang Kamparasyo Malacanang na ang pinahiwas ng zero balance billing mataw ng direktang benepisyo sa mga miyembro kang PhilHealth halis sa ng premium contribution. Sigun sa Parasyo Malacanang, nasa huring partina ang DOH sa pagpapakaray kang healthcare provider network model na katuyang pakusugon ang kapasidad ng mga lokal na gobyerno na magtaw rin mas halangkaw na kalidad ng serbisyong medikal sa enterong Pilipinas. Alas 5:27 ang oras yata ngunyan. Pupuna na kang House Committee on Justice ang deliberasyon o ang pagrepaso sa duwang impeachment complaint laban kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa maabot na Pebrero 24. Yan ang tinawan doon ni Justice Committee Chairman Congresswoman Jervil Luistro. Buong sabihin, pareho tatratuhon na pantay ang duwang impeachment complaint na pagsasaroon. Sisiripon man kan sa iyang panel kung may sufficiency in form and substance bago sila magrekomendar nin kastigo o aksyon kung guilty o mayong basya ng impeachment laban sa Presidente kang Pilipinas. Iilao man matatapos sa 60 días ang sesyon kang Kamara asin may sumitir na ang rekomendasyon sa Justice Panel. Cavite Headlines. Detalles Unyan. Oras yato niya matugang alas 5:28 ng pag-aaga. Sa iba pa mga bareta niya tungkol sa Lado Nasyonal, binanatan ka nagkapira senador ang Food and Drug Administration huliban sa dahil pagtrayumpo kaning maipakulong ang mga yaon sa likod kan pagpabakal ni mga parsipikado asin dahil rehistradong produktong medikal. Sa pagnagog kang Senate Committee on Health and Demography, bigkwasyon ni Senador Irwin Tulfo,
Abang opisyal kan FDA kung may naibali mananggad sindang mga kaso, mga naisangat na kaso, asin kung may naipakulong na nagpapabakal ka mga peke asin illegal na medical products. Sabi pa ni FDA Director General Paulo Tiston, lampas 3,000 na administrative cases ang naisangat na kang FDA asin ang multa sa mga ini apon 50,000 sagod sa kabangang milyon pesos o 500,000 pesos. Inakuman ni Franklin Anthony Tabakin na mayo pa sinang naipakulong katakod ka mga unlicensed goods hulita nababayaran subot ka mga nakakasuhan at multang ipinapataw laban sa sainda. Kontra si Senador Pamphilo Pinglacson sa laging pahayag ni Batangas Congressman Leandro Libeste na nagdadalay subot ang de facto martial law sa Pilipinas kaya iniipit sinda kan gobyerno. Sinabi ni Lacson na parati siya nag-uuyon kay Libeste urog na sa mga prinsipyo kani alagad sa pagkakataon ini kukontraw niya ang mga pahayag para sa senador harayo sa isinasahot ni Libeste ambot sabiyon kan de facto martial law ang presenteng sitwasyon. Sabi ni Lacson, maayo siya nahiling na pang-ipit sa mga nagbabatiko sa administrasyon asin aktualmente si Libeste iyo pa nga nagsakat ng reklamong libel sa nagbabatiko sa iya digdi. Mientras tanto, napaoran man ka senador ang hagad na meeting ni Libeste asin pigheras ni Lacson na inabisuan niya ang hubi na kongresista na day pag-iriwalon ang media hulita pwedeng day siya ma-interview kan mga ini. Uday na siya ma-interview kan mga ini. Arestado man ang sarong empleyado mismo sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 na nagsubana naman na may bomba sa sayang berth mentras nag-agi sa manual inspection kanagtalikod na Lunes, Enero 26. Basado sa report ng Philippine National Police Aviation Security Group, ang empleyado nakadestino bilang station loader na isinumiter sa inspection ang sulot na berth o chaleco mentras nagtataram na, ayan, may bomba dyan. Uli ka ni, tulos niya inireport kang airport security screener asin tulos nagkondusyon ng sniffing asin clearing operation ang aviation security explosive ordnance disposal and kanin unit asin nagluwas na negatibo ang sinasabing pampasabog. Nakadetenir na ang suspect sa NAIA Police Station 3 sa reklamong unjust vexation asin pagbalga sa Article 287 kan Revised Penal Code. Liwat man nagpakiramdum ang PNP ABSI Group Director na si Dionisio Bartolome Jr. sa publiko na maging responsable sa mga binubutasan na tatramon urug na sa anuman na klase ng pagsusuba, dapit sa bomba o anuman na pampasabog na makakapiktar sa seguridad asing kaligtasan kang publiko. Ka-Fuerte Headlines. Detalles Kunyan. Oras yata ko niya mga tugang. Alas 5:30 ng pag-aaga. Babalik po ang mga bareta sa mga bareta niya ito sa Ka-Fuerte Headlines, ngunyan pong aldaw na Biyerkules, 28 kan bulan na Enero taon 2028. Mga baretang naantabayaran sa rabay, dili po sa 96.5 Radyo Ka-Fuerte Teleradyo, sa 99.9 EBFM, dyan po sa Rinconada area, asin man sa 99.3 dyan sa KM Kakampi Partido area. Good morning and babaros man sa mga nakantabay sa pahinga sa muyang FB Live. Babalik kami at yan. Ka-Fuerte Headlines. Detalles Kunyan. Narito ang mga dapat gawin para makaiwas sa sunog. Kaligtasan sa kusina. Huwag iwanang nakabukas ang kalan habang nagluluto. Ilayo ang mga tuwalya, papel o kurtina mula sa apoy. Isara ang LPG tank pagkatapos na magluto. Regular na suriin kung may leak ang LPG gamit ang tubig na may sabon. Iba ang may alam at pakialam. Iwas sunog, iwas disgrasya. Mula sa inyong Radyo Ka-Fuerte, 96.5 Teleradyo. Heto na ang mga programang
programang hindi mo dapat palampasin sa Radyo Cavite 96.5. Umpisahan ang umaga ng mga pinakamainit na balita sa Cavite Headlines. Kasama si June Lamasa Bernas, alas 5 en punto. Susundan ng Good Morning Cavite. Good Morning Cavite. Kasama si Frank Sotero, alas 6 ng umaga. Samahan sina Rick Arnedo at V. Brezuel, alas 7 sa programang Cavite Primetime News. Magbabalik si June Bernas at Frank Sotero bilang tandem. Alas 8, aksyon agad sa Cavite in Action. Kasama si Rick Arnedo, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Nasusundan naman ng Cavite Primetime News. Kasama si Rene Oreliosa. Hataw na sa inyong mga radyo ang mga bago nyong paborito. Mga programang swak na swak sa panlasa nyo. Dito lamang yan sa Radyo Cavite 96.5. Radyo Ka Fuerte Teleradyo. Kapag may lindol, siguraduhin huwag magpanik at manatiling kalma. Para makaiwas sa pinsala at mas manatiling ligtas, sundin ang mga sumusunod na safety procedures. Drop, cover, and hold on. Drop, magtago sa ilalim ng matibay na mesa para maprotektahan sa mga debris at mga kagamitang pwedeng mahulog. Cover, o pagtakip sa ulo, gamit ang kamay upang makaiwas sa malalang pinsala at maingatan ang ulo. Hold on. Mahalagang manatili sa ligtas na lugar. Gamitin ang isang kamay upang humawak sa lamesa para sa pandagdag na seguridad. Mahalaga rin na makalabas makapunta sa open ground. Paghupa ng pagyani at kung nasa isang gusali o malaking building, gumamit ng hagdan. Dumistansya sa mga gusali at manatili sa open ground para makaiwas sa pagbagsak at posibleng pagguho. Tandaan, kahit na anong sakuna, mas ligtas ang may alam. Paalala mula sa Radyo Cavite 96.5 Teleradyo. Okay, so we're conducting the Google Certified Educator Level 1 and Level 2 Bootcamp here in Camarines Sur. This is an exam for teachers to test their proficiency and their ability to integrate the Google Workspace tools in their teaching. So kapag naipasa ng mga teachers itong exam nito, pwede nila ito magamit, kumbaga, to put in their credentials, proving that they are proficient and advanced users of these Google Workspace tools in education. It's truly beneficial not only for us educators but for the students as well. Lalong-lalo na sa college, no? We truly integrate the Google tools sa daily life naming mga educators at saka ng mga estudyante. Lalong-lalo na sa pakikipag-interact sa kanila. On behalf of the Bao Community College, we would like to thank our Governor, El Rey Villaferte, for giving us this opportunity, as well as the Google team for having us. It's really a blessing for us educators dahil mas natutulungan kami kung paano pa namin broaden yung aming knowledge pagdating sa mga tools na ganito. So napakalaking bagay po nito para sa aming mga educators para mas ma-uplift naman po yung mga students namin at mas marami pa po ang matutunan pagdating lalong-lalo na ngayon sa technology, sa integration ng technology when it comes to teaching po. So kay Gov. El Rey, thank you so much po for giving us this opportunity para mas matuto pa po when it comes to Google and lalo na rin po sa mga staff and crews ng Google Philippines na nagtuturo sa amin dito at sa collab nila dito sa province of Kamsur. Napakalaking bagay po nito sa aming mga educators. So we're happy to be doing this in the province of Camarines Sur through the leadership of Governor El Rey. So this is something that, we're happy doing, and moving forward, we want to be able to do this also in the other parts of the Philippines. As of now, they are conducting teletherapy for the PWD or persons with disability na estudyante ko po. This is our first time to experience and to have an opportunity na magkaroon po ng ganitong program. So, big help po ito kasi most of my learners na nakasali sa list are really baguhan.
and they really need therapy and some interventions para sa situation po nila. Sa ngunyan, igwa kita ning apat na estudyante per hour na pigte-therapy. So igwa kita ning sa speech therapy and igwa din sa occupational therapy. So far, okay naman po yung pag-uusap namin ng therapist. May pinagawa kay Hendrix. Nagawa naman po. Interview din si Aki ko and then nagkaigwasin din dikit na activity. Yan, kaya maugma po. Maugma po ako na nagkaigwa ng arog kaining free therapy and then through teletherapy. Medyo kakaiba. Yung teletherapy na tika-conduct today will be a big help, especially yung sessions. If we will have this in a private, definitely po pricey and medyo mahirap maghanap ng mga therapists as of now. Expensive po talaga yung bayad sa therapy. Nagpapasalamat po ako isa yung anak ko sa beneficiary ng online therapy session. Malaking tulong po ito kasi libre po siya. With this program, sobra pong nagpapasalamat ang parents. Of course, ako din po, teachers, kasi nasa public schools po kami. And talagang mahirap yung ganitong opportunity. Rare lang siya. This program, which is the teletherapy for children with special needs, sarong dako lang tabang po. Lalong-lalo na po si mga magurang orong mahon po sindata. First time din po nagibuhot ta digdi sa Kamsur ining online teletherapy with Rich saro sa mga partner agency na nagtao po nin takulang tabang para digdi sa mga kaakian. To our governor and vice governor, thank you so much po. Ito po ay big step para sa lalong pagpapalawak ng kaalaman sa PWDs and at the same time, pagmumulat na dapat tayong binibigyan din ng importansya. Sana nga lang po tuloy-tuloy pa tong programa na to para marami pa po tayong matulungan, lalong-lalo na po yung mga nanay or pamilya na mayroong autism na bata na matulungan po. Ka-Fuerte Headlines. Detalles Hunyan. Oras ko niya matugang alas 5:40. Balik kita sa mga bareta ko niya, mga bareta sa Radyo Nasyonal sa Ka-Fuerte Headlines. Ipinalawas na duman Senado ang posibilidad na dahil na itao ang sweldo ni Senador Bato de la Rosa kung irekomendar ini kan Senate Committee on Ethics. Pero pignidaw ni Senate Pro Tempore Ping Lacson na dahil siya may kasumaro sa anumang posibleng rekomendasyon para kastigun si de la Rosa ulit na mayo siyang moral authority sa nasambit ng isyo. Pinaburan man kanis ang panindugan kan Senate President na dapat masunod ang mga rules. Asin oras na adaptaron ang anumang desisyon sa plenaryo, pwede saro sa mga rekomendasyon na implementar na pundon ang sweldo kan sinambit ng senador na dahil naglalaog sa mga sesyon duman sa Senado. Nagpanrana si DILG Secretary John V. Crimulian ng mga pulis sa Cambodia para lapagon ang sumut mastermind sa missing sa Bungeros na si Charlie Atong Ang. Sigun sa report, panagos ang pagkipagkudar kan DILG sa foreign counterparts asin beripikaron kung nasa Cambodia managad ang puganting negosyante. Mientras tanto, dahil managtrayumpong mahagilap si Ang sa maribibang lokasyon digdi sa Pilipinas. Matanda nakaresibi subot ang Criminal Investigation and Detection Group nin abuton sa 40 sumbong o tips o impormasyon hari sa upo na ilansar ang hotline para masusog ang kinakamugtakan kan nagtatagong si Atong Ang. Pinapaluway-luway kan sayang mga doktor si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagkatrabaho takaning dagos ng maging areglado ang sayang salud. Ini ang kasimbagan kan Palasyo Malacañang matapos marisa na mayo pang mga darakulang aktibidad sa luwas kan Palasyo Malacañang. Napigatin diran ang Presidente kan Pilipinas matapos makamati ning
diverticulitis. Sigun ka Kiparas Press Officer Atty. Clear Castro, mga pribadong meeting muna ang inaasikaso kang Presidente kang Pilipinas sa Malacanang bilang pagsunod sa naging abiso kan sa iyang mga doktor. Mientras tanto, tinawan doon ni Castro na areglado ang kondisyon kang Presidente, patunay ang paghampang kani sa mga meeting sa laog kang Palasyo, Malacanang. Sa ibang barera ko niya sa Senado Nacional, pigkwestiyon kan sarong law firm ang pagnigar ni Vice President Sara Duterte sa dating aide na si Ramil Madriaga na nag-akusar sa iya ning pagresibi kan 2022 campaign funds sa subot mga drug lord asin na Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Sigun sa Lauron Palad NT na minarepresentar kay Madriaga, may ebidensya sinda na minakontra subot sa mga naging payag ang Vice Presidente kang Pilipinas. Aron na sana kan invitations, mga videos, screenshots, testimonies as in public statements na nagpapahiling subot kanakalis na interaction kan duwa. Pigdiskutir man kan law firm ang nigar ni Colonel Raymond Dante Lachica, dating Chief of Security ni Vice President Sara, may koneksyon kan cyber libel case laban kay Madriaga. Sigun sa inda, basado sa sworn affidavits asin congressional records, ipinapabisto ni si Madriaga kay Lachica sa paagiman kan ibang opisyal asin subuot na may dakulang kantidad na confidential funds na naitao kay Lachica. Sigun pa sa law firm, nag-file naman si Lachica ng kaso laban kay Madriaga, alagad bakong laban sa mga state officials na nagpapatotoo sa pangyari. Pilino pa kan law firm na dawan nyo arin dahil sinabi ni Madriaga na classmate niya si Vice President Duterte. Naging schoolmate sa naman subot kan Vice Presidente sa San Sebastian College Recoletos sa Manila si Madriaga. Dahil man party kang Presidential Security Group ang sa indang kliyente kundi sarong specialized trainer. Mayo pa man ining kaso ning kidnapping pura sa sarong 1997 case kung saan siya na-acquit kan 2003. Alas 5:45 ang oras yato ngunyan. Balikan ta mga report halis sa luwas. Bayanihan SIM sa Bicol, paragos-dagos ang pagkonektar sa mga puwarang eskulahan na sing komunidad. Baretang yan halik kay Rene Oreliosa. Go ahead. Go ahead, Rene. Detalles. Ano yan? Unattended? Babalikan niya ito mga report na halis sa luwas. Mientras tanto, sa iba pa mga bareta niya ito ngayon sa Senado Nacional, medyo amay pa para magtaon ng anumang napahayag. May koreksyon sa nagluluwas na ideya ng pagbilog ang bagong unit team para sa 2028 national elections. Sigun kay Paras Press Officer Clear Castro, bako pa dahil pa rin na pag-urayan sa loob kan administrasyon asin dahil pa nasambit sa presidente ang nasambit ng propwesto kaya mayo pang opisyal na posisyon ang Palasyo Malacanang. Dagdag pa ni Castro, mayo man maitataon ng pahayag ang Malacanang kung bukas ang administrasyon sa paipag-alyansa sa mga dating oposisyon o naging kalaban ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kanakalis na 2022 elections. Paigid ni Malacanang matapos banggito ni dating Senador Antonio Trillanes ang posibilidad na sarong alyansa sa pakuntanan ng mga taga-suporta ni dating Vice President Leni Robredo as mga Marcos supporters, tanganing daugon sana ang kampo ng mga Duterte sa masunod na presidential elections. O yun na ang report halik kay Rene Oreliosa sa sayang baretang Bayanihan SIM sa Bicol, nagpaparagos-dagos ang koneksyon sa mga puwarang eskwelahan asin mga komunidad. Rene Oreliosa. Matriyon po na ibariwas ka na Department of Information and Communication Technology o DICT na 3,666 na bayanihan SIM card sa Bicol Region para man sa mga estudyante as independent personnel bilang pagkasunod sa kasuguan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na maiwasan ang connectivity sa mga eskwelahan at komunidad. Pinag-inutan ka na DICT Region 5 katuwang aduang telecommunications company, DepEd, TILG at DSWD
Sirigman mga lokal na gobyerno ang pagkabariwas sa 5 eskwelahan sa Rihon. Kaibanan ang Payata National High School sa Banuan, Cancoa, Camarines Sur. Kabiguan Elementary School sa Pilar, Sorsogon. Manawan asin na Arigi Elementary School sa Kamalig asin Libon, Albay. Ang Bangga Bayanihan SIM card at may 25 GB libreng data kada bulan sa loob din sa taon na para sa pagsugdo. Online learning, komunikasyon asin access sa digital services kan gobyerno. Patutuin sa pagkatunod kan digital transformation asin na pagsiguro na mayong Pilipinong mababayaan offline urog na sa mga geographically isolated and disadvantaged areas o JEDAS para sa Ka-Fuerte Headlines, Rene Orellosa. Ka-Fuerte Headlines. Detalles Unyan. Mientras tanto, sarupang most wanted person sa Ciudad Canaga arestado huli sa 5 counts nin Bausi, Maiko Garcia sa report. Nadakop ang sarong most wanted person alas 8:30 ni na Banggi, Kasubanggian, dyan sa Barling Street, Barangay Santa Cruz, Ciudad Canaga. Ang akusado binistong si Joe, 32 anyos, soltero, maing trabaho residente kang Barangay Tamban, Tinambak, Camarines Sur. Ana pagdakop, isinagibok ang Police Station 2 personnel, katuwang ang City Tracker Team asin City Mobile Force Company Intel Unit. Ang mandamieto di aresto, ipig-issue kang Family Court, Branch 6, kang RTC Naga City, huli sa pagbalga sa violation of Republic Act 9262, Section 5, Paragraph H, of Violence Against Women and Their Children. Sa irarong kang criminal case number 2026-019 hanggang 023 na may recommended bail na 72,000 pesos kada kaso. Hulita 5 counts ang kinakampang kaining akusado, aabuton sa total na 290,000 pesos ang kabuuang piyansa para sa iyang temporaryong libertad. Siya ngunyanya sa custodial facility kang Station 2, Naga City Police Office para man sa magkakanigong disposisyon. Para sa Ka-Fuerte Headlines, hindi po si Michael Garcia kang Radyo Ka-Fuerte sa ngarakan serbisyo publiko. Ka-Fuerte Headlines. Detalles Unyan. 10 minutos antes magabot ang oras na alas 6. Subiragat na sa 24 ang kumpirmadong binuwian ni buhay sa sumusumu pagkalubog kang Roro MV Tricia Christine 3. Inisigun sa Integrated Provincial Health Office kang Basilan asin sa mga unit kang Philippine Coast Guard sa Basilan pati na sa Buanga. Pasado sa manifest kang barko, may kabilugan 342 na pasayeros ang MV Tricia Christine 3 na naglalayag haling sa Buanga City pasirigon sa Hulusulo kan luminubog ini sa parte kang Basilan. Sigun sa Philippine Coast Guard, bakong overload ang barko kan nangyari nasa bitang insidente. Panagos pa man ang investigasyon ka mga otoridad tanganing masusog ang eksaktong rason sa paglubog kan sinambit ng Roro vessel. Pighalo na sa general population kan New Quezon City Jail Male Dormitory si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. sarong simana matapos siyang mailog sa prisuan. Sigun sa Bureau of Jail Management and Penology, makaibanan ni Revilla sa sarong selda ang anum na iba pang persons deprived of liberty na mayong koneksyon sa kaso kang anomalya sa flood control projects duman sa Bulacan. Si Revilla, asin apat na nasayang kapo-akusado, nakatapos na ning mandatoryong 7 aldaw na medical quarantine para man sa mga bagong PDL, kaya ibig balyo na ang mga ini sa ordinaryong selda kasugmang Martesa. Inahampang nila ang kasong malversation of public funds as in falsification of public documents may koneksyon sa subot na 92.8 milyon pesos na ghost flood control project duman sa Pandi, Bulacan. Sinabi kang BGMP na ang mga kaibanan na inmate ni Revilla, mga low-risk PDLs basado sa security, medical and legal assessment, mantini duman ang istriktong seguridad huli sa high-profile na kaso asin bako subot o dahil masubot na kakagawaling VIP treatment. Bago ang pagabalyo, pigbisita pa si Revilla kan sa iyang pamilya, kabalian sa iyang esposa na si Congresswoman Lani Mercado na nagsabing pangadyon ang sa idang sinasandigan asin arigladong kondisyon kan dating senador. Paragos man nakapreso sa Quezon City Jail si Revilla asin sa iyang mga co-accused mentras pigihinanyog kan sandigan bayan ang sa indang kaso.
Inalukman ni Senador Wing Gatchalian ang Department of Budget and Management, DBM. Asin Department of Public Works and Highways, DPWH na busisyo na maray ang mga proyektong pang-infrastruktura para man sa taon 2027 para sa epektibong paglaban sa korupsyon. Pigsugo naman kang President o kan DBM nagabos ng bago asin pinahiwas na proyektong pang-infrastruktura dapat inapod na shovel ready o preparado para sa implementasyon. Alagad naging haluwag ang implementasyon sa pulisiyang ini na nagresulta sa mga ghost projects pati naman mga substandard na proyekto. Sa nakalista pagdagog sa Senado, pigmulgar ka mga opisyal kan DPWH na 291 sa 337 flood control projects na naberipikar mayong tamang coordinate sa portal na isumbong mo sa Pangulo. Nawa nga ni dakulang parte ka mga flood control projects ang tinanggal sa 2026 budget, pigilauman babalik ang mga ini sa masunod na taon huli sa panagos na banta kang baha sa dakol na lugar sa Pilipinas. Ipinaluwas na kan Department of Budget and Management ang kabilugan ng 1.19 trillion na national tax allotment para sa mga lokal na gobyerno para sa fiscal year 2026 basado sa kasuguan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sigun Kiparas Press Officer Castro, iyan para masiguro ang dagos-dagos na serbisyo kan mga lokal na gobyerno asin ang turos na implementasyon kan mga programa para sa mga namanuan. Kanagtarikod na Enero 26, inaprobara ni Acting DBM Secretary Rolando Toledo ang Special Allotment Release Order o SARO as in Notice of Cash Allocation NCA na binasakop sa bilog na taon na NTA ka mga LGU basado sa 2026 General Operations Act. Direktang ibinugtak ang pundo sa mga otorisadong government servicing banks ka mga LGU basado man sa eksistidong patakaran sa budgeting, accounting, pati naman auditing. Ka-Fuerte Headlines. Detalles kunyan. Sa tuyong mga ultimong bareta kunyan, mga bareta sa lado nasyonal, mismong si Senate President Tito Soto III ang nagtutulod na ideklarang persona non grata sa nasyon ang deputy spokesperson kan Chinese Embassy na si Go Wei matapos isalang sa plenaryo ang propestong Senate Resolution 256 na nagkukundinar sa ginibong pambabatikos kan Chinese Embassy sa nagkaperang opisyal kang gobyerno kang Pilipinas. Gusto man ni Senador J.B. Ercito na ribaya na ang kabubugtak pa sa ng embahador kan China sa Pilipinas na naisubot na katabang abang sinasabi sa tensyonadong sitwasyon sa pakultaran kang Pilipinas asin man China. Sa interpelasyon man ni Senador Risa Ontiveros na atuyawang kani na mentras na pinag-uurlayan nila sa plenaryo ang resolusyon, nagpost pa sa Facebook ang Chinese Embassy dapit man sa resolusyon ka mga senador. Sinabi ni Ontiveros na maliwanag na gusto kan China na sinda ang masunod, bakulang sa dagat kang Pilipinas kundi baging sa social media asin pati naman sa Senado. Ang sinasabi ni Ontiveros, iyo ang post ni Go Wei na nagsabing sa English na echoes do not make a claim true. What matters is whether the argument stand up to scrutiny, not how many voices repeat it. Kasunod ganit tinaman doon ni Soto na ideklarang persona non grata ang sinambit ng opisyal. Sa tuyong mga bareta kunyan, bareta sa lado lokal. Nagaba kasubanggi ang porsyon kan 10 anyos ng riprap sa Pawili River na sakop kang Barangay Salvacion dyan sa Banwaan kang Bula, Camarines Sur. Sigun sa mga residentes, subot na kagawa ng soil erosion sa residential area sa parte kan Suna 1 kang Barangay Salvacion. Naturos man pig-aksyonan kan Department of Public Works and Highways DPWH sa pagiging pagdamping nini tangaling solusyonan ang sinambit ng pagtiris kan daga. Alagad makalis ang duman simana, naginibong aksyon kang ahensya, dahil panganit tapos ang dumping activity, dagos na nagaba ang riprap na kinakarkurang abuton sa 50 metros ang laba. Napagaraman ang riprap halos 10 taon naman na nag-iisistir sa sinambit ng parte kan Pawili River. Huli kani, ang lokal na gobyerno kang Bula, Camarines Sur, turos man nagparuwas ng abiso sa paikan sa ng MDRRMO
na dahil na muna paagihan sa mga drakulang bihikulo ang Kulganti Bridge. May Kulganti Bridge man pala dyan. Sa Barangay Salvacion na Apun Kasubanggi. Mientras na bakupang arreglado ang kondisyong kan lugar. Solamente mga motorsiklo at tricycle sana ang pwedeng paagihon sa sinambit ng tulay kasabay ang patalid na dapat maglikay sa pagiling luway-luway na pagmamaneho. Paragos man na binabantayan kan lokal na gobyerno kan bula ang sitwasyon takani masigurong salbado ang mga nagbabagtas sa digdi at sinturos makapagtao nin magkakanigong abiso. Ka-Fuerte Headlines. Detalles kunyan. Nagapirarmang kasuba si Mayor Lene Robredo kan Syudad Canaga sa Department of Transportation pati naman sa Civil Aviation Authority o kaap na palabaon pa ang transition period sa nagraraning pagbabago kang flight kan Naga Airport kasunod ka desisyon kan Cebu Pacific na untokon ang direct turboprop flights na iyanaga po sa maabot ng Marso 29 taon 2026. Basado sa plano, Clark na ang maging rota matapos na ibalyo sa Clark, Pampanga ang turboprop fleet. Sigun sa mayor, maapektaran ang kanako na behero sa Naga City, asing Camarines Sur, nagilawom sa direktang biyay pasiring sa Metro Manila. Nagsurat naman si Robredo sa presidente ng Pilipinas tanganing madagos na ang rehabilitasyon kan aeropuerto alagad sa Gunsangunyan, mayo pa man na nahiling na pagbabago ang alkalde sa Naga Airport. Matandaan, enot naman na pigtalaan ang pagbabalyo kan rota kan Naga Clark, alagad na pugulan ini. Kan kaulayong kay ito ni Governor asing Congressman ngunyan na Migs Villaferte, kibaran si Congressman ganto asing Governor Elry Villaferte, si Secretary Vince Dizon, kan siya pa Secretary kan DOTR, na eday na muna idagos ang sinambit ng bagong rota kambiyay kang eroplano gikan sa Naga Airport dyan sa Banwaan Kampili, Camarines Sur. Dahil palang lalo ipikadonsyar na may nakatagama ng abuton sa 444 milyones pesos sa General Operations Act din na pundo para man sa upgrading kan bagong Naga Airport dyan sa Banwaan Kampili, Camarines Sur na pupunan ngunyan na taon. Ka-Fuerte Headlines. Detalles kunyan. Oras siya itong matuga, eksaktong alas 6 din pag-aaga. Yan na po ang mga baretang naantabayanan amay dito po sa Ka-Fuerte Headlines. Sarabay sa 96.5 Radyo Ka-Fuerte Teleradio, 99.9 DWEB-FM Kamsur sa Rinconada area, asin dyan po sa 99.3 sa KM Kakampi Partido. Sa pangarang ka mga nakatuwang nyato sa pagpapaabot ng amin ng mga bareta halis sa ruwas. Halis sa studio kan Radyo Ka-Fuerte Teleradio sa Naga City, nagbo-broadcast on-air online. Kaibanan ko si JB Castañeda sa technical. Ini po si Jun Bernas, liwat maray na aga po sa indong, mabalos ka sa indong pag-antabay. Ka-Fuerte Headlines. Detalles kunyan. Narito ang mga dapat gawin para makaiwas sa sunog, kaligtasan sa komunidad o barangay. Magsagawa ng fire drill sa barangay o eskwelahan. Panatilihing malinis at maluwag ang mga daanan para makadaan ang fire truck kung kinakailangan. I-report ang iligal na koneksyon sa kuryente sa inyong barangay o kinauukulan. Iba ang may alam at pakialam. Iwas sunog, iwas disgrasya. Mula sa inyong Radyo Ka-Fuerte 96.5 Teleradyo.